Good morning, good afternoon, good evening sa iyong lahat. Katatapos ko lang manood sa vlog ni Krishna at suddenly pagka-out talaga pagkatapos nag-live naman itong iJobs at itong basher niya nga na sinabing for the views lang daw ang reactor ni Krishna. Okay, pagpaliban ko muna yan. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa tiwala na binigay ninyo sa amin ni iJobs na kaya namin ipagtanggol si Krishna. It's an honor. Actually, naging aksidente lang naman ako, aminin ko sa inyo. Naging aksidente lang akong tagapagtanggol ni Krishna. Dahil noong pinagtutulungan si Krishna ng mga bashers, kumbaga na-trigger yung pagkananay ko ba, na kung anak ko ito, hindi ko talaga ito pababayaan na yung hindi pwedeng manahimik ako, kumbaga. So, yun, na-trigger ang damdamin ng pagkananay ko. Anyway, sa vlog niya ngayon, masaya na siya at marami siyang pakulo na ginawa sa mga kasama niya, which is fun dahil pagka ganyan, nawawala yung stress mo, yung tawa ka lang ng tawa, yung may kausap ka, nawawala yung stress. Pero of course, hindi naman yan palaging ganun. So, ang masasabi ko lang is sana pag dumating sa oras na nag-isa na naman siya at na-feel niya yung kahinaan niya, I wish Chris na ang kausapin mo talaga si God. Yun lang naman yun eh. Kasi kung ayaw mo nang kausap ng ibang tao, which is mas maganda na ayaw mo sa tao, doon mo kay Lord, kausapin mo siya talaga. Dahil believe me, kung pakinggan mo yung puso mo, may sagot yan, Krishna, I promise you. Kasi, kaya ko nasabi yan, dahil experience ko yan. Lahat ng sama ng loob ko, lahat ng pangarap ko, lahat-lahat sa akin, kinakausap ko si Lord yan bago ko desisyonan yan. So, kausapin mo lang siya na parang nandyan siya na kaibigan mo. Then mararamdaman mo yung sagot niya. I promise you, kung subukan mo yan at maging aware ka sa naramdaman mo, yan ang sagot niya. And para hindi ka mag-isa. Kasi si Lord, kaya lang naman siguro ka naka-feel na mag-isa kasi hindi mo kino-consider na si God nandyan lang katabi mo palagi. Yun ang palagi mong isipin. Na si God, nandyan lang yan sa tabi mo. Ang hinihintay lang niya is kausapin mo siya para maramdaman mo yung presensya niya. Yan, hindi ako mag-sermon dito ha. Pero dahil yun kasi ang experience ko, pagka yung yamot na yamot ako, pagka yung sumasakit yung ulo ko, yung puso ko, lahat na may problema ako, si God ang kinakausap ko. Kasi ang tao, hindi ka naman matutulungan nun. At kung ikwento mo naman sa iba na hindi mo masyadong sure, iba ka, ipagkwento ka pa sa iba. So, nagiging chismis tuloy. So, yun. Kausapin mo si Lord hanggang ma-feel mo na okay ka na. I promise you everything will be alright. And then, natuwa naman ako dahil habang nanood ako sa'yo, ini-scroll ko lahat kung may bashers bang pumasok, wala na. So, linggo naman ngayon, so siguro naglaylo sila, which is good talaga. At sana itigil na talaga, matigil na itong lahat ng ito dahil nakakapagod kaya din ng mangbash lang kayo ng mambash. Tapos tayo dito nagpalitan ng mga masasamang naisip, masasamang sagot dahil sa galit nga. Kaya hindi maganda. Na alam mo, nagkagulo na ang mundo. Palagi kong sinasabi, nagkagulo na ang mundo, nagkagulo ang Pilipinas. At yan pa talaga ang pagtuunan natin ng pansin. Magkagulo din tayo dito. So hindi pwede. Kailangan masaya lang. At yung bata naman na yan, napakabait na bata yan. Kausap ko nga si Inday Ugdot kahapon at alam mo, na-sense ko sa dawi sila magsalita na napakabait nilang magkakapatid. Ni walang halong inggitan, wala talaga, napakaano lang nila, support each other sila. At ang layunin talaga nila is maiangat nila ang pamumuhay kasama ng papa at mama nila. So, yun man lang yun, yung na yun na maaring sa iba, simpleng-simple no. Pero sa isang taong naghihirap, sa isang taong walang-wala, pero meron silang pagmamahalan sa pamilya, that's the best.
So sana hinto na yung pambabash ninyo kay Krishna, kasi no matter what, hindi nyo sila matitinag. Kahit ano pang sira ninyo sa kanila, the family is intact. And the family are supporting each other. Kaya nga nakakatuwang panuurin Kasi si Krishna, yung bata sa edad niyang 21, palagi kong sinasabi na instead na doon sa syudad maghanap ng fun, maghanap ng kung ano-ano, ginugugol niya yung sarili niya para mag-isip siya kung anong hayop ilagay niya, paano niya tabasin yung damo niya, anong klaseng bahay ang itatayo niya. Which is sa edad na 21 years old, bihira na tayo makakita ng ganyan. So kayong mga bashers, kung yun man ang ikinainggit ninyo, I'm so sad for you. Kasi pwede naman yan ituon ninyo sa ibang bagay, yung mga i-comment nyo sana, yung para maging positive yung mga comment ninyo, gawin ninyo sa sarili ninyo in a positive way. At huwag nyong pagtuunan ng pansin ang kukulangan ninyo, andin doon ninyo ibagsak kay Krishna. Which is siya ngayon happy talaga dahil no matter what happened, nakasupport ang pamilya niya sa kanya, mga kaibigan niya. At kami dito. So ngayon, sinong nalulugi niyan? Kayo. At palagi naming sinasabi sa iyo, Krishna, na huwag mong stress yung sarili mo sa mga bagay-bagay katulad na lang ng bashers. Sila ang unang huwag mong pagtuunan ng pansin. I know na masakit. I know na nakakainis kasi ako nainis talaga din. Pero ikaw kasi, yung main na rumbo nila, kumbaga ano sa Tagalog yung rumbo. Ikaw yung main na ina-attack nila dahil sa inggit nila sa'yo, unang-una niyan, ikaw ang nabigyan ng pansin ng pagkakataon na umangat. 'Di ba? So yung pag-angat mong yan, gamitin mo yun, yung kita mo sa YouTube, gamitin mo yun in a way na kahit hindi na darating ang araw wala ng YouTube, mag-survive ka pa rin. So, ipunin mo yung pira mo, gumawa ka ng one day pag matapos na yung farm mo at kung ano-ano pang project mo, gumawa ka ng tindahan, as I said, yung malaki-laking mini-mart, kumbaga, para doon mo makuha na yung daily needs ninyo. So, hindi ka na maghahabol ng kailangan mo pa talagang mag-YouTube dahil ganito, ganyan. So, pwede mo na siyang iwan. Kumbaga, that time, when that time comes, ano ka na, stable ka na. So, ganun dahil ang gawin mo. At kami naman, nandito lang, maghintay sa'yo kung anong upload mo. At masaya kami na lumalaban ka sa hirap. Dahil kayong magkakapatid talaga, napakaganda lang yung samahan ninyo na walang inggitan ba? At napaka lang ninyo na mag-support sa isa't isa. So sana nga ganun din. Ang anak ko kasi isa lang at naging maayos din naman kahit papano. So yeah, yung anak ko is 16. So the usual 16 years old, gumagala paminsan-minsan pero okay lang naman ako doon. Pero iba talaga yung bata na laki sa bundok, laki sa kahirapan ng sobrang hirap. Kasi ang mga bata ngayon, lalo na katulad namin nandito sa labas, yung mga anak namin, hindi na nila naranasan yung hirap na nararanasan namin noong araw. So, which is, as a mother din naman, ayaw ko rin namang paranasan yung naranasan ko noon, di ba? So, may improvement talaga. So, yun nga, ito si Krishna, nag-umpisa pa lang siya At sa edad niyang yan, which is, kapuri-puri ang ginawa niya na itaguyod niya yung mga magulang niya dahil wala namang ways yung mga magulang kung paano sila itaguyod, siya na lang. So binigyan ka, Krishna, ng pagkakataon ng Diyos para ma-improve mo yung buhay mo. Huwag kang padadala sa depression. Alam kong mabigat ang responsibility mo, pero isipin mo na lang na binigay yan sa'yo dahil ikaw yung inatasan, ikaw yung strong. So, kailangan gawin mo yan at ipakita mo sa Panginoon na grateful ka sa anong meron ka ngayon. And then from there, gawin mo talaga yung dapat gawin na mag-aim ka ng something na pagdating ng araw na wala ng YouTube, nakatayo ka pa rin. Yung bashers, wala lang naman yan mangbash lang ng mangbash yun. Lahat ng inano nila, ang pambabash nila, kung ano lang nakikita nila sa video. Ganon din sa akin. Akala mo makabash kung kilala nila ako at alam nila ang pagkatao ko, pero that's okay.
Sige, bash lang kayo until hindi niyo ako mapiste. Hindi kayo makarinig sa akin. Pero pagka hindi ko gusto yung sagot ninyo, pasensyahan tayo dahil i-real talk talaga kayo. So, yun lang ang masabi ko. And I'm happy na naka-smile na siya. At si Chris na yung bata, palagi kong sinasabi na bihira mo nang makita ngayong mga panahon na ito. Good night, guys!